Aping yan, no? Ano? Di ba? Well, anyway, mga utol, itong dinadaos na, syempre, exercise, live fire exercise ng hukbong sandata ng Pilipinas, eto po yan, no? Mula sa Philippine News Agency, Major AFP Armed Forces of the Philippines Weapon Systems tested in live fire exercise in Ilocos. So, kaya rin naman natin, syempre, ginagawa yung mga yan, dahil, syempre, paghahanda doon sa banta ng nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Kasi anytime hindi naman sinasabing kumbaga, gusto natin. Pero mas mabuti na rin na handa tayo kung sakali man magkaroon ng mas lumala yung tensyon at mauwi sa ganitong labanan. Okay? So maganda na rin na handa yung hukbong sandatahan natin. Kaya lang, ang problema, syempre alam natin na mahina pa ang bansang Pilipinas pagdating sa depensa. So yun yung doon na pumapasok yung ating mga kalyado. So basahin lang natin to saglit. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kahit na nakapag-usap na ang ating presidente si President Bongbong Marcos at presidente ng China na si President Xi Jinping tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea o yung pangaagaw ng teritoryo ng China sa atin, mga utol, hindi pa rin inaalis ng ating gobyerno na ituloy yung mga pagpapalakas ng ating sandatahang lakas, ng ating depensa at pagpapayabong ng ating ugnayan sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil aminin man natin o hindi ay may banta pa din talaga. Dahil syempre hindi naman gaya nga ng sabi ni President Bongbong Marcos, on process yung kanilang mga pag-uusap kung ano man yung maka-come up nila na solution o na diplomasya, na agreement na pwedeng pagkasunduan ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng China, mga utol. Pero tama yun, no? Na tayo ay hindi pa rin magbababa ng depensa natin. Kaya eto, mga utol, no? Actual footage, hukbong sandatahan ng Pilipinas, nagsagawa ng live fire sa Ilocos, no? Patindi to, mga utol. Ano nga ba ito? Alamin na natin mula to kay Aerial TV. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na, alamin na natin. Aerial TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Hukbong sandatahan ng Pilipinas nagsagawa ng live fire sa tapat ng West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang mga major weapon system ng Armed Forces of the Philippines tulad ng bagong nakuhang Israeli-made autonomous truck-mounted howitzer system, o Atmos 2000 na 155mm self-propelled howitzer, kasama ang mga modernong attack aircraft at helicopter ay lumahok sa live fire exercise noong Miyerkules sa Burgos, Ilocos Norte. Ibig nyo sa totoong gera, diba? Ganyan talaga yung mangyayari. Lalaki. Yung mga ganyan, no? Yun yung mga first line of defense, no? Kapag yung dadaong na yung mga kalaban sa pangpang ng ating teritoryo, di ba? Bakit tumutok? Lalaki ng bala. Yan na.
Ito, hindi pa rin pumuputok. Gusto mong makita yung putok. Aso, grabe. No? Naalala ko mga utol eh. Naalala ko yung ganyan, yung mga kanyon-kanyon. Kung hindi ako nagkakamali isa yung Ottoman Empire no sa unang-unang gumamit ng kanyon sa history ha. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol, pwedeng mali ako pero alam ko isa sila o baka sila yung pinakaunang gumamit ng kanyon sa history sa kasaysayan ng mundo sa pagsakop no yung sa Constantinople. Okay? Yung Constantinople po, dati, yun po yung tawag sa ngayon ay Istanbul, Turkey. Okay, nung inagaw nila sa Roman Empire, kung hindi ako nagkakamali rin, nung inagaw nila, kanyon ang kanilang mga ginamit. Kasi impenetrable nga raw yung Constantinople. Okay mga utol, just another piece of history. Pero alam ko, Ottoman Empire yung unang-unang gumamit ng kanyon. Ngayon, sobrang advanced na. Kaya pag nagkaroon talaga ng gera, hindi na ganyan. No, iba eh. Hindi lumulusob. Puro missile lang ito throw, diba? Kaya nakakapangilabot. Nakakapingi yan, no? Ano? Well, anyway, mga utol, itong dinadaos na, syempre, exercise, live fire exercise ng hukbong sandata ng Pilipinas, eto po yan, no? Mula sa Philippine News Agency, Major AFP Armed Forces of the Philippines Weapon Systems tested in live fire exercise in Ilocos. So, kaya rin naman natin syempre ginagawa yung mga yan dahil syempre paghahanda doon sa banta ng nangyayari dyan sa West Philippine Sea kasi anytime hindi naman sinasabing kumbaga gusto natin. Pero mas mabuti na rin na handa tayo kung sakali man magkaroon ng mas lumala yung tensyon at mauwi sa ganitong labanan. Okay? So maganda na rin na handa yung hukbong sandatahan natin. Kaya lang, ang problema, syempre alam natin na mahina pa ang bansang Pilipinas pagdating sa depensa. So yun yung doon na pumapasok yung ating mga kalyado. So basahin lang natin to saglit. Okay? Military drill, dito na tayo. Manila, major weapon system of the Armed Forces of the Philippines, AFP, such as the newly acquired Israeli-made autonomous truck-mounted howitzer system. Okay, hindi na natin mabasa. Along with modern attack aircraft and helicopters participated on Wednesday live fire exercise in Burgos, Ilocos Norte. Pero ano nga ba itong drill na ito? The drill is a part of an ongoing AFP joint exercise Dagat Langit Lupa. Okay? Ajax Dagit pa. Okay? So AFP joint exercise kaya Ajax Dagit pa. Dagat Langit Lupa. So land assault, aerial assault, and dun sa katubigan, mga utol, no? Sa naval assault. Okay, yun yung pinag-aaralan. So lahat na ng klase ng pag-atake o yung pagdepensa, yun yung pinag-aralan nila o pinagpraktisan ng ating Armed Forces of the Philippines. Although, gaya ng sabi ko at alam naman natin itong lahat, ang ating Armed Forces of the Philippines ay parang hindi naman ganong kalakas kumpara doon sa banta ng China sa atin. O kumpara doon sa kaaway natin. Kaaway. Parang mali na yung sinasabi ko. Anyway, katunggali, no?
Yun yung nangaagaw ng teritoryo natin, China. Pero maganda na rin na nag-iinsayo, nagpa-practice, nag-exercise itong mga kasundalahan natin just in case. Tsaka maganda yung mga joint exercise, mga utol. Kasi kagaya nung kasama natin yung US, o tuloy-tuloy po yan, mga utol. Kasi that way, nagkakaroon ng parang may team play na, di ba? Kumbaga sa sport, no, may team play na. So alam na nila gagawin kung sakaling dumating na yung mga pagkakataon na handa na lumaban. Okay? So, pero ang lilinawin natin, mga utol, hindi po natin ginagawa itong pagpapalakas ng ating armed forces, hindi po natin pinapapunta ang ating mga kaalyado, hindi po tayo nakikipagtulungan sa mga kaalyado nating bansa para labanan ang China o gerahin ang China. Hindi po ganun ang senaryo. Tayo po ay naghahanda sa kung ano paman na posibleng mangyari at mas maganda yun. Okay, mga utol? Diba? So ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Hindi na natin babasahin ng buo pero at least yan yung joint exercise na ginanap sa Ilocos Norte. Okay, mga utol. Tuloy na muna natin. Marching! 3 rounds, fight! Galing. Alala ko yung Battle of Manila, no? Panahon ng World War II. Parang ganyan-ganyan din yung senaryo, ba utol? Pakalala nun. Battle of Manila. Okay, may mga photos at saka mga video nun. Kung hindi ako nagkakaman. Available din po sa YouTube. Check nyo lang, The Battle of Manila. So that's it, mga utol. Gusto ko lang ipakita sa inyo to na tayo'y patuloy na naghahanda kahit na nag-uusap. Ang ganda nga nung diskarte ng ating gobyerno, no, ni President Bongbong Marcos, no. Kinakausap niya pa rin. So sa diplomasya pa rin tayo kahit na yung mga statement ng ating National Defense Secretary na si Gibo Chodoro, kahit yung mga AFP na mga matataas na tao sa AFP at ang ating Pangulo, iisa naman na sinasabi nila. Siyempre mandato yun ng ating Pangulo na hindi naman po tayo nagpa-provoke ng gera. Okay? Yung magpagpapadala ng mga kaalyado, pagsama natin yung mga joint naval exercise, joint military exercise na ginagawa natin with other countries, hindi naman po yun pagpa-provoke sa China. Bagkus yun ay paghahanda sa kung ano man ang gawin ng kalaban nating bansa. Ganun lang naman yun, mga utol. Pero paulit-ulit yan sinasabi sa statement ng ating gobyerno na hindi po tayo ang oopensa. Yan po ay ginagawa natin yung mga bagay na yan para handa tayong dumepensa, pinalalakas natin ang depensa at yung estabilidad ng lugar. Peace and stability palagi. Yun yung pangunguna. And syempre kinakausap niya ng maayos. So on process ng araw yung mga pag-uusap nila ng presidente ng China na sana ay mauwi sa isang magandang agreement. At sana, syempre ito yung hiling ng mga Pinoy, kagaya ko, sana naman ay kung ano pa man mapagkasunduan ni President Bongbong Marcos at President Xi Jinping, sana yung China ay tumupad. So ano masasabi nyo, mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat.